Para sa mga baguhan na gusto matuto magupit, so pakinggan nyo itong sasabihin ko. Share ko lang sa inyo. So itong sasabihin ko sa inyo ay base lang sa aking mga experience or mga karanasan sa aking pagugupit. Almost 20 years na ako nagugupit. So kahit pa paano siguro meron akong mai-share sa inyo about sa pagugupit. So itong gupit na to ay madalian lang to. Siguro mga ilang minutes lang to kasi may pasok pa nga yung aking gugupitan. So lalo na sa mga baguhan pakinggan nyo to. So kapag magugupit kayo, kailangan focus kayo sa inyong mga ginagawa and kailangan maging malawak ang inyong imahinasyon sa paggugupit. So ito nga palang gupit na to ay 2 block. So pwede siyang naka one side yung hairstyle niya, pwede naman naka two side, yung mihate sa gitna, naka brush up. So sa una nga ay gumamit ako dito ng guide number 2. Yan, kasi yung 2 block talaga, usually talaga guide number 2, 3 yung ginagamit. Kasi yung iba kasi parang ayaw nila sobrang manipis, diba? And dito naman sa likod ay guide number 2 pa rin yung aking ginagamit. Ayan, tingnan nyo naman, diba? Hindi siya masyadong manipis. So ang ginawa ko pala dito ay pagkatapos kong gamitan ng guide number 2 yung side tapos yung likod. So nagtanggal na nga ako dito ng kanto, yung mga excess hair dito sa kabila. Sa kabila hindi ko pa siya ginagalaw. So pwede namang ganun yung style na gawin nyo. Pwede rin namang guide number 2 mo yung sa kabilang side, sa left side, tapos right side, tapos sa likod, tapos sabay shave ka agad. So pwede rin namang ganun. Depende kasi sa sa diskarte. So meron tayong kanya-kanyang paraan Yung mga ibang barbero, may mga kanya-kanyang paraan talaga yan. So meron lang akong gustong i-share sa inyo mga kabarbers kasi meron nagtatanong sa akin kung saan daw ako natuto at paano daw ako natuto magupit. So alam nyo ba na grade 6 pa lang ako, marunong na ako kahit paunti-unti maggupit kasi yung mga kapatid ko mga barbero nasa Maynila sila, kapag umuwi sila pinapakilaman ko yung mga gamit nila, kinukuha ko, tapos naglilibot ako dito sa amin sa probinsya sa mga kapitbahay namin, mga kakilala ko, pinipilit ko silang gupitan kahit hindi ako marunong, basta lakasan lang ng loob. So kahit na hindi ako marunong, ginugupitan ko sila, minsan mali-mali talaga. So inaayos na lang nung kapatid ko yung mga ginugupitan ko. Tapos yun, paunti-unti natututo ako kung paano humawak ng labaha, kung paano humawak ng gunting, paano humawak ng clipper. So yun. Alam nyo ba na iniisip ko dati nung sabi ko paano ba talaga matuto magupit kasi sobrang hirap. Alam nyo ba mga kabarbers, hindi madali yung paggugupit Yung paggugupit kasi hindi yan basta-basta. Talagang ano yan, kailangan talaga malawak yung imahinasyon mo, yung pag-iisip mo. Kailangan may diskarte ka. Nung mga time ko na nag-aaral ako magupit, sobrang hirap kasi wala talagang YouTube noon, walang mga tutorial. So ngayon, yung mga baguhan ngayon, siguro mas mapapadali kasi meron na kayong papanoorin na mga haircut tutorial. Dati kasi nung ako pa lang, walang haircut tutorial na pinapanood sa YouTube. Talagang actual talaga na papanoorin ko yung nagugupit and susubukan ko naman. Kailangan kong subukan sa mga tambay dito, sa mga bata. So ganoon ako nagsimula sa paggugupit. Sumabak ako sa barbershop kahit hindi ako masyadong marunong. Kabado ako, pinagpapawisan ako. Talagang natatakot ako noon kasi sabi ko baka masira ko yung buhok ng client ko, makasugat ako. So yun, talagang kasama talaga yan sa lalo sa mga baguhan, kasama talaga yan, kaya wag kayong susuko. Kasi meron talaga mga sumusuko lalo na kapag natatakot sila, yan, umaayaw na sila, hindi ko kaya. Ganun yung sinasabi nila. Pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, so kayang-kaya mo yan, walang mahirap. Tsaka alam niyo ba, yung mga barbero ngayon, hindi ka natatawagin, ay barbero lang yan. Grabe, ang dami ng umasenso sa pagiging barbero. 'Di ba? Ang sarap kaya maging barbero, lalo na kapag yung nakikita mo yung mga ginugupitan mo na natutuwa tapos makikita mo yung gupit mo na ay ang ganda naman ng pagkagawa ko, 'di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam kapag ganun. Tsaka ito mga kabarbers, gusto ko lang malaman nyo, kailangan, lalo na sa mga baguhan, ang pinaka-importante kasi ay kailangan matuto kayo kahit na isang gupit. Isang gupit lang. Isang gupit lang ang inyong pag-aaralan. Kapag natuto kayo sa isang gupit, madali na lang yung iba. Sunod-sunod na yan, tuloy-tuloy na yan. Alam mo ba kung anong gupit yon? Kailangan mong matutunan
gumupit ng barbers. Kasi yung barbers kasi hindi yan nawawala, lalo na sa mga estudyante. 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. So yung kailangan mo yung matutunan. Para parehas lang naman yan. Sukat lang yung pagkakaiba. So kapag marunong ka niyan, pwede ka na sa barbershop. Kasi pag mag-a-apply kayo, lalo na sa mga high-end barbershop, tatanungin kayo, marunong ka ba mag-barbers? Kapag marunong ka, pasok ka kaagad. Tsaka isa pa, ang laking tulong talaga kapag marunong ka magupit, kapag barbero ka. Alam nyo ba guys, lalo na kapag yung masinop ka, hindi ka masyadong palagastos, hindi ka masyadong waldas sa pera. Kapag barbero ka, talagang madali ka makaipon. Lalo na kapag sa mga high-end barbershop ka, ang sarap ng trabaho mo. Lalo na kapag sa mga high-end barbershop, sa mga company. Pero kahit nasa labas ka lang kahit sa labas lang na yung mga ordinary barbershop, ang lakas ng gupitan, talagang madali ka makaipon. Tsaka ang mas maganda pa, hindi ka mahihirapan magtrabaho kasi ang daming hired na mga naghahanap ng mga barbero. Kahit palipat-lipat ka, pero mas maganda wag kang palipat-lipat. Kung saan ka nakapwesto, mas maganda doon ka na lang kasi nga yung mga client mo, yung mga customer mo, kailangan makaipon ka ng mga customer. So, babalik-balikan kanila, lalo na kapag magaling ka na talaga. So, yun ang kinagandahan sa barbero. And kahit na saan ka pumunta, meron kang daladalang bala, di ba? Hindi ka mawawala ng pera. Kahit saan ka pumunta, may magpagupit lang sa'yo, meron ka ng income, di ba? So, yun yung advantage ng mga barbero. Ang dali lang mag-apply, hindi ka nahihingaan ng kung ano mga papeles, di ba? Pwede sa abroad, pwede mo gamitin sa abroad, pwede ka magtayo ng sarili mong barbershop, pwede ka mag-home service, di ba? Basta napakadali talaga, sabi ko sa inyo guys. Kaya kung gusto nyo talagang matuto magupit, pagtiyagaan nyo talaga, kailangan nyo talaga mag-aral, kailangan nyo talagang magtiyaga sa pag-aaral ng paggugupit. Kasi balang araw kapag natuto ka talaga, ang laking tulong talaga nito guys, sabi ko sa inyo. Hindi ka na mahihirapan mag-apply ng kung ano-anong mga trabaho. Talagang sa paggugupit pa lang talagang walang sinabi yung makitaan ng yung mga factory worker na yan, yung mga minimum, walang sinabi yan sa paggugupit guys. 1 oras lang pwede mong kitain yung sahod nila sa minimum 2 oras lang, sabi ko sa inyo. Kaya huwag ko sa inyo, huwag kayong susuko, mag-aral kayo ng paggugupit. Kasi kapag natuto kayo, tuloy-tuloy na yan, wala na makakapigil guys. So depende na lang sa inyo kung talagang tatamad-tamad kayo. Pero sa paggugupit talaga, ang laking tulong niyan. So yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. So sana na-inspire kayo sa sinabi ko. Tuloy lang.